Alright. Okay, mga pagkain namin sa kanuingalan ng mga Islam, lalo-lalo na po yung mga balik Islam na ating mga kapatid mula sa iba't ibang tribo, maging Ilocano po tayo, Ilocano or some other tribes na nagbalik Islam, kami po ay natutuwa at lubos po kami nagaganap na kayo po ay pinagpabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas, which is Islam. Ito yung umma na kung saan tayo pong lahat ay iniba po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nalang po umma. Kaya magsisimula na po tayo inshallah. Tawagin na po natin yung ating guest introducer na walang iba kundi si Sheikh Suharto Talaga, the Provincial Coordinator of Sarangani Province, including 2 cities, Santos City and Marbel City. Inshallah, falyatafaddal jihadatul ma'dura al-makhdura asyaf. Resumption of our program. Sa aton nagtaman sa Kapagudas, our guest speaker today, this task is introducing our guest speaker is a great privilege. I know this one is difficult, but the thought that he is a man of virtue and simplicity. He is a living inspiration to the young ones. We are so lucky that he really finds way to be with us today, despite of the distance and his hectic schedules. Our guest speaker is a native of Buluan, Maguindanao del Sur. He was born in 1966. In 1987, as a staff member of Information Central Committee, former UOB Vice Chairman, Education Committee, and Information Committee Chairman NIC and NC member, former UOB Riyadh Chapter, members of Secretariat Bangsamoro Normalization Trust Fund, Office of MP Muhammad Park, President Barn Employees Association Barney, members of HDE Barn, Professor Reinhard Ginalag, sir. Takbir. Syukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. جزاكم الله خير. Bago po ang lahat, I would like to extend my courtesies and respect sa lahat po na nandito sa ating harapan. Unang-una po, ang ating representative from the office of the city mayor, ang ating pong kapatid, si Brother Honorable Gandhi Kenjiho. Yes, jazakumullah khair. In fact, narinig po natin ang mga sinabi ng brother sa atin dito tungkol sa lahat ng programa ng ating city government patungo sa ating mga Muslim na nandito po sa syudad ng General Santos City. Of course, lahat ng ating ang gagawin ko namin dito ay ipapakilala ko lang yung mga kasama ko kanina, ha? Pero bago yun, ang ating pong kapatid from Mati City, alam niyo kung gaano sila ka-interesado. Kapag kayo sa kanila nag-interesado. Mga kapatid po natin from
Matis City, Davao Oriental. Nandito sila ngayon para masaksihan nila ang ating pong General Assembly dito sa General Santos City and South Cotabato. Ito pong ating kapatid. Ang ating pong mga kasamahan dito sa South Cotabato. Pasensya na kayo, hindi ko kapanin mga chef. Yan sila Ustaz Nuruddin Andi, si Al-Ukht Aida Sidi, muna ala si Sugoto, si Brother Order Batuan, and then Suramon, yung mga opisyalis, na-electa nung at napamilita nung siya sa probinsya sa South Cotabato, I think including Sarangani and the city of General Santos City. Gawin ko na dito, pakilala ko na yung mga kasamahan ko dito. Nandito, of course, nandito si Chef Muhammad Abbas Yaman. Siya po yung chairman natin sa Board of Directors ng Former Overseas Functional Workers Association. Mapakit din kasi si Chef Muhammad Abbas Yaman. Tumulong siya na Secretary Secretary General. Kanya na konsihal pa rin siya. He is a municipal councilor ng bagong munisipyo po natin sa Special Geographic Area ng BAR, si Brother Abdul Latif Abdul Ghani. At at the same time, siya yung Secretary General natin sa Pobuan. Okay. At susunod dito, si Brother Anwar Amin Musa, ang ating pong Vice President for Southern Mindanao. So siya ang in charge sa atin dito. No? Si Brother Anwar. Ang sumunod sa kanya, si Brother Nuh Abdul Qadir, isa po yung Assistant Secretary General po natin. Pwedeng pakialis yung para kita yung kukuhan mo. Mashallah. Si Brother Noy, yung tawag namin, Noy Abdul Qadir. Ang susunod dito, si Chef Abdul Latif Pinagayaw, isa rin siya yung board secretary po natin sa board of directors. Si Chef Abdul Latif Pinagayaw. Ang sumunod diyan si Brother Khairuddin Anwar. Isa siya sa mga board of directors po natin. Ang sumunod po si Brother Kim. Brother Kim Saleh, buwapo yan, membro ng Board of Directors. Ito mga sila Brother Ali, mapakitinig ko niya sa mga officers from South Cotabato, Kalupan, Palimbang, Sultan Kudara, sila pa ng officers from South Cotabato, General Santos City, Palimbang, at Sultan Kudara. Okay siya, ayun ka niya. Tumulungan niya si Brother Pagal, Abdurrahman Pagal, isa po sa mga member ng executive natin sa region. Yes, brother. Si Brother Hashim Pakil, isa sa sila in charge sa auditor, sa division nila sa auditor kung ako nagkakamali, Office of the Auditor. Logistics and Supply, sorry. Siya sa Logistics and Supply. Yung malaking mama dyan, na pinakagwapo namin, kabayo ka bro, si Al-Hajj Amil Hussein Abdullah, isa sa mga board of directors po natin. Dating governor yan sa Damam, kung sino taga-Damam dito, dating governor po natin sa Damam yan. Yung isa doon na kaputi, si Noran Bayato, kasama po rin namin. Yung nakapula, si betul ko ba yun? Pangatlong Abdul Latif, kapatid ko. Tapos yung sa likod niya, Tin, tumayo ka. Kapatid ng asawa ko, may asawa na ako. For your information. Yung nakaupo, nakaitim, anak ko yun. Yun ang pangalan ng anak ko. Dito nag-aaral sa MSU, College of Law. Dito rin nakatira. Yung pizza ko yung sa likod, si Boss Muhammad.
Yan po yung mga kasamaan po namin na galing sa region. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil hanggang ngayon active pa rin po tayo sa ating association. Mula nang pumunta tayo sa Middle East o sa abroad, hindi po natin datanong Telni, apiapan ni kapasan ni kinanggabot tanong. Katawan tanan ni kapasan ni kinanggabot tanong. Gaano po kahirap ang dinanas po natin yung tayo nasa atin. Mantakin mo naman, yung pagtatrabaho ka na hindi mo kilala, wala kang relationship sa magiging amo mo. Napakahirap po. Kaya nga po bro, kapag nakikita po tayo, doon sa Riyadh, siya sinawapan niya, mapakilala, kami sa Riyadh dati galing. Doon sa Riyadh, pag nakikita kami doon sa may bakha, na pamagilan na akala mo magkakapatid. Kasi ganun po. Ganun natin kailangan natin kasamahan doon sa abroad. But alhamdulillah Rabbil Alamin, dahil po sa ginawa po natin, ginawa po ng umpungan natin, nagkaroon po tayo, hinabol po tayo ng umpungan natin. Yun po ang isa sa palatandaan ng umpungan po natin ay para sa kabutihan natin mga bangsamoro. Tayo nasa abroad na tayo. Kung tutusin, hindi na po tayo habulin ng ating umpungan doon. Dahil umalis tayo dito. Umalis po tayo. Alam niyo ba, ayaw na ayaw pumunta ng abroad. Ayaw na ayaw ko kasi ang konsepto po namin, isa po kami sa mga rallies, ang mga aktivista sa Metro Manila noong 90s. From 1991 to 1998, nandun ako sa Metro Manila. Doon po kasi ako nag-aaral ng master's degree ko. So habang nandun po kami, kasi siyempre, member na kami ng MILF, sa Information Central Committee, ay ginawa po natin yung mga pag-rally, lahat ng issues, ipinag-rally po natin sa Metro Manila. So, wala po sa guni-guni ko, wala po ni katiting na plano po natin na mag-abroad. Kasi ang nasa isip po natin, kapag nag-abroad tayo, tinakasan natin ating responsibility dito sa Mindanao. Yun ang konsepto namin noon. Kaya, ayaw namin mag-abroad. But hindi natin, kahit anong gawin natin sa plano po natin sa buhay natin, hindi po natin kayang i-control ang buhay po natin. Meron po tayong director. Meron director, meron great planner. Sabi ng English. Great planner po ng lahat natin dito sa buong mundo na to. Kasama na po tayo doon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung gusto niya mangyari para sa atin, yun ang nangyayari. So ganun po ang nangyari sa amin. So alhamdulillah Rabbil Alamin, ang umpungan natin, hindi po tayo pinabayaan. Kahit na ganun, pwede pa nilang isipin ng politiko. Pwede pa nilang sabihin, yung mga taong pabayaan natin kasi ano yan? Pumunta yun sa abroad para yumaman, para magkaroon ng pera. Iniwan nilang problema sa Mindanao. Pero hindi po. Hinabol tayo ng ating umpungan doon. Ginawan tayo ng organization na yan po yung Union of Overseas Bangsamoro na nabanggit nila kanina. Karamihan sa atin ay naging membro ng association na yan. Meron din naman sa atin na mahirap maging membro dahil sa nature ng ating mga trabaho. But alhamdulillah Rabbil Alamin, ang importante po, yung objective po ng ating organisasyon na kahit nasa labas po tayo, ay hindi po tayo mawala sa kung ano yung nangyayari dito sa atin. Kasi alam po natin, tulad din po ng kamatayan yan di ba, dito sa mundo, kahit gaano natin kamahal mag-stay dito sa mundo, hindi po tayo forever dito. Uuwi tayo kung saan tayo po nanggaling. Ganun din po nangyari sa atin. Kahit na gaano natin kamahal ang ating trabaho doon, ay bumalik din pa rin tayo dito sa Pilipinas, particularly dito sa Mindanao, kasi dito po tayo nakatira. This is our final abode dito sa mundo. Ganun din, parang pagkamatay ng tao, parang yung malkayama, kahit na anong gawin natin, babalik pa rin po tayo doon. Bakit? Ano ang number one na kabutihan ang nangyari sa ginawa ng umpungan natin? Unang-una, yung kanina sinabi ko, na nagkabigkis-bigkis yung magkakasama, yung magkakapatid, magkakarelative.
doon sa Riyadh, doon sa Jeddah, kasi kung saan sa United Arab Emirates. So, yung tumay ng gula, na nabago ito, nakaumpong sa Gitano, so association ka. Ikadua, ato ka, naming kabagal. Kabagal, so dapat tanong ka, agam Islam, pagkabagal, ato kaming kabagal. So, tunte tanong, kawiyat lumang sa mana, nasukaso, tanong ang mga bangsa mo. So, problema tanong mga bangsa mo siya sa inyo. Niya ba, gunatan ng makauli, nang tumabityan ng mga sulgo ito kagina. Napintaro, no chief minister, nagkanapas ka ng chief minister, chairman pa sa kanisa ito, tipo, no more Islamic Liberation Front, chairman pa sa ito, hindi pa naging chief minister. Sabi niya, lipulin niyo ang lahat ng mga former overseas Bangsamoro workers, lahat ng UOB at hindi UOB ng mga Bangsamoro, tawagin ninyo para nang sa ganun tayo ay magkausap-usap. Kung sino sa inyo ang nakapunta doon sa Darapanan noong December 16, 2018, yun po yung kauna-unahang General Assembly na ginawa po natin doon sa Darapanan, which is more than 1 million po sa atin ang umattend buong Mindanao doon sa programa po po. So mula noon hanggang ngayon ay nabuo yung tinatawag natin former overseas Bangsamoro workers. Mismo ang chairman po natin ang tumawag po sa ating pangalan. Si Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim, ang ating pong kasalukuyan Chief Minister ng BARM, ang nagbigkas, nagsabi sa atin na yan ang itawag po natin sa ating association. Former Overseas Bangsamoro Workers Association. Nagdagdagan lang ng incorporated dyan nung i-register po natin sa Securities and Exchange Commission. So, dahil po doon, isa po sa pinaka-objectives ng ating association, yung binanggit ng ating kapatid kanina, si Brother Secretary General, na susuportahan natin ang liderato ng BARM para masustain ang kung ano man ang nagawa, kung anong meron na napag-usapan ng More Islamic Liberation Front at saka ang national government ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil po, alhamdulillah Rabbil Alamin, bumalik ata ang Masyaallah. Dahil po, alam po natin, nasa ngayon, after the advent of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, napakarami po ang tinamasa po natin, mga Bangsamoro, na kabutihan. Alam po natin, unang-una, yung sinasabi nating relative peace, ay hindi pa naman natin pwedeng sabihin na we are fully peaceful now. Hindi pa natin pwedeng sabihin yan. Marami pa rin po tayo mga problema sa peace and order. But napakalaki po ang pagkakaiba nung dati kaysa ngayon pagdating po sa area ng natin sa BARM. So yan ang pinaka-the best. Yan ang pinaka-the best na fruit o resulta ng pag-usap, pagkaroon ng pagkaroon ng ugnayan o understanding or agreement between the Philippine government at sa leadership ng More Islamic Liberation Front, yung pagkaroon po ng relative peace po sa ating lugar. Ngayon, sa Sulu, dati, i-mention ko na lang ang Sulu. Dati sa Sulu, kasi yung asawa ko pala ay taga Sulu para for information. Tausog po ang aking asawa. So, ayaw po, baka may mga tausog dito. Dati, before the BARM, pag pumupunta kami sa Sulu, hindi ako pinapalabas ng aking mga biyenan. Yung mga in-laws ko, hindi nila ko yan ang kapatid ni Miss. Hindi nila ako pinapalabas. Sabi nila, kuya, huwag kang pumunta ng palengke. Huwag kang, yung magkape lang kami sa palengke, ayaw nila. Minsan, lumabas kami nila Mrs. Na-delay lang kami ng ilang minuto, natawag na sila. Kasi dahil nga doon sa situation doon sa kanila. But nowadays,
Nowadays, ngayong araw na to, just, in fact, kailan ba yung last time nandun kami? Basta, last year lang. Hindi, not last year, last January. Nandun po kami sa Sulu. Nag-ikot kami sa island ng Sulu. Nagkapunta kami ng Omar, pumunta kami ng Luod, dumaan kami sa may Maimbong, bumagtas kami doon sa may Parang, umuwi kami sa Hulo ng past 9 ng gabi. Dati hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi ka makauwi. But alhamdulillah bi'alamin, isa na po sa resulta ng pagkakaroon po natin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang peace, relative peace na nangyari po sa atin. Dagdag dyan, yung mga binanggit po ng ating kapatid na representative ng ating city government. Kahit na kayo ay dito sa labas, meron po tayong opisina sa bar na Office on Bangsamoro outside the court territory. Si Brother Nurul, ang executive director noon. Kasamaan po natin doon sa binanggit ninyo na Barmea, yung Bangsamoro o Bar Employees Association, na kami rin po, yung chef na to, ang nagdadala. So kasama si Brother Nurul. So yung mga programa na yan, fortunately na next week ang plano nilang pumunta doon, pero wala po kami kasi sa Monday, this coming Monday, ay pupunta kami naman ng Tawi-Tawi kasama sina chef na to, Chef Director General for Manasseh Education. Itong Manasseh Education ay bago ito sa dinagdag ng barn sa edukasyon natin sa barn. Doon kasi sa barn, ang education, ang DepEd doon, o education doon, ay iba, ang tawag sa amin doon is Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Dito sa inyo, DepEd, o Department of Education. So doon sa MPHTE na yun, kasama po doon ang Director General for Manasseh Education. Ito po kasi ang isa sa tinitingnan ng ating bar leadership kung paano po magpalakas ang pag-Islam sa ating sa bar. Alam po ninyo, yung programa ng gobyerno natin sa bar na moral governance. Moral governance, kapatid ito sa kapatid ito. Naginayanan ng programa at that day ang mag-reform na magsimula sa leadership. Leadership magsimula yan. Ang mga tao sa baba, madali na yan. Dapat ang leader, ang matingalan ng leader, ay katuwid. So, ganyan po kaya, ang unang programa nila is moral governance. Pero yung moral governance na mahirapan pa rin po tayo na i-implement yan o gawin yan sa pagkakas. Alam, katawanan niya parang ikatuwa sa sistema niya. Dito na po tayo tumunga sa sistema ito. Mahirap na yan gawin. Pero, ang hope po natin, ating pag-asa po sa next generation po ng mga Bangsamoro, na paano nila yung mangyari. Paano po mangyari? Kaya po, nireform po ng bar ang educational system sa bar. Isinali po ang Manasseh Education. Para sa pagsali ng Manasseh Education, sa ngayon po, mayroon na po tayong almost 6,000 ulama asadis, mga ustad sa mga ulama na sinusundan po ng bahay. Sila yung mga nagtuturo sa mga public schools para sa mga ating mga kabataan. So, yan objective yun ba, na sa mga watatan, nandito ang pagkakamasama po yung makawatan sa men. Ay, kaka, bapa, nakapagpagkaki sa watatan ng Israel. Ito, hindi natin kaya yun. Pero, ang ginawa ng bar, hinabol po natin ang ating mga bata.